Hachi, asan na yung magnanakaw? Sigaw ni Tandang Dakota. Tahol si Hachi, sabay turo nito ng direksyon. Doon ba? Hintayin mo lang akong magnanakaw ka. Yari ka sa akin. Papasabukin ko yung bungo mo. Galit na pagkasigaw ni Tandang Dakota. At pinuntahan nga nila ang direksyon na itinuro ni Hachi. Habang si Takamura ay naglalakad. Kahit gabing-gabi na. Matapos ng lahat ng nangyaring araw na to. Ang matandang yun. Wala pala sa bahay niya. Kung sa bagay, wala rin naman siyang maitutulong. Mabuti na lang at nakuha ko tong librong to. Tungkol sa spring. Yung mga lugar ay kilalang kilala. Kasama na yung mga magagandang babae. Sabi nga nitong si Takamura. Mag-iimbita ka ng mga babae sa ganitong klaseng lugar. Sa bundok. Ano kaya ang nasa isip ng matandang yon? Bakit siya may ganito? Pagtataka ni Takamura. At habang binabasa ni Takamura ang libro, nakakita ito ng spring. At may nakita siyang may mga naririgo. Kukukukuku, wika nito. Ayun sila. Ang mga magagandang babae. Natatakpan nilang ng tubig. Ura, ura, sigaw nito. At madali ang hinubad ni Takamura ang lahat ng suot niya. Ura, ura, sigaw nito at sabay talon na sa tubig. Pero hindi pala mga magagandang babae, kundi mga grupo ng unggoy. Nagulat ang mga unggoy kay Takamura. Maski rin si Takamura nagtataka sa nakikita niya. Nasaan na nagpunta yung mga magagandang babae? Tanong nito. Ang matandang yun, napakasinungaling talaga, banggit nito. Nagalit sa kanya ang mga unggoy. Tinignan din naman sila ni Takamura ng galit din. Sinapok ni Takamura ang unggoy. Anong problema mo ha? Hindi mo kinikilala kung sino ang master mo, sabi nito. At bigla siyang tinalon ng isang unggoy para bawian nga ito. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga sa atin, sigaw ni Takamura. At ayun, biglang tinulog na nga si Takamura ng mga unggoy. Bakit ang dami nyo? Sigaw ni Takamura. Habang si Hachi at Tandang Dakota nagulat sa nakita nila. Nagagalit si Hachi. Ano? Anong nangyari dito? Pagtataka ni Tandang Dakota. Bugbog sarado, lahat sila. Sino kaya ang may kaya nagawin sa kanila ang mga ito? Sabi ni Tandang Dakota. Kinabukasan, Takamugawas Jib. Si Aoki, tinawagan din niya. Ako rin, tumawag siya. Usapan nga nila Ipo nung pagtawag sa kanila ni Takamura. Nakakita daw siya ng kapa. Sabi niya sa atin, wika ni Aoki. Sinabi naman niya sa akin na hinatake daw siya ng grupo ng mga unggoy. Sabi naman ni Kimura. Narinig ko naman na binuhat daw niya ang isang truck ng 10 metro nang mag-isa lang daw niya. Sabi naman ni Ipo. Hindi ko alam kung alin sa mga yon ang kapanipaniwala. Hindi kaya sobra naman yung mga naikwento niya sa atin. Sabi ni Ipo. Naku, sa tingin ko, puro kasinungalingan lang lahat ng yun. Sabi naman ni Aoki. Mukhang ako lang ang may sinabi niya na seryoso siya. Biglang sabi ni Tagaki. Bakit sinabi niya ba sa'yo kung saang lugar siya? Tanong ni Kimura. Sa forest daw ng Aokigahara. Namuhuli daw siya ng malalaking stag beetles. Para daw yumaman na daw siya. Mukhang yun ang pinakamalala na nasabi niya sa atin. Siguro sa susunod, ang ikwekwento niya na nakahuli na siya ng isang tsukiniko o ibang hindi ka panipaniwalang bagay, asar nasabi ni Aoki. Tawa naman si Tagaki. Pero hindi ba, at least, nakakausap natin siya. Ibig sabihin nun na nalulungkot siya at gusto niya na makakausap, sabi ni Tagaki. Naku, mas nag-i-enjoy yun kapag ganun. Na napapansin siya, naglalakbay lang siya na mag-isa, hindi bagay sa kanya yun. Tignan nyo, babalik yun pag di nagtagal. Tapos umiiyak na sasabihin niyang nalulungkot na siya. Mas mabuti kung wala dito yung bakulaw na yun. Tahimik lang dito. Nagulat naman si Ipo sa sinasabi ng dalawa. Hindi niyo ba siya namimiss? Tanong ni Ipo. Siyempre hindi, sabay na sagot ng dalawa. Pero ako, medyo namimiss ko na siya. Sa tingin ko, parang may kulang dito kapag wala si Takamura, sabi nga ni Ipo. At sinisimulan niya na tuntukin ang sandbag. Bata, parang wala ka sa kondisyon na yun sabi ni Coach Kamugawa. Hindi po, naapektuhan ba ang training mo ngayon dahil wala si Takamura? Tanong ni Coach. Wag mo nang isipin yon, basta mag-focus ka na lang sa training mo. Sigaw ni Coach. Ayos lang po ako, Coach. Kung ganun, patunayan mo, sabi nga ni Coach. At nagugulat ang tatlo habang pinapanood si Ipo at si Coach. Tama nga ako. Nakuha mo na ang resulta ng training mo, sabi sa isip ni Coach. Sige lang bata, tuloy lang. Yes sir, sigaw ni Ipo. Kinabukasan. Oo ngayon, hindi ba ito si Takamura? Sabi ni Kimura habang nasa bahay nila na nawawala sa gubat
at naguhuli ng mga salagubang para sa atin. Pag-aasar ni Kimura habang kausap niya si Takamura. Hindi, nandito na ako ngayon sa Nagoya. Pumunta ako dito para kumain ng tenmusu. Nalulungkot na ba kayong lahat ngayon dahil wala ako? Ibig kong sabihin, wala na kayong nagagawa dahil wala ako ngayon dyan. Banggit ni Takamura. Hindi, ayos lang. Maayos lang naman kaming lahat ngayon. Si Ippo ay todo ang focus niya para sa magiging laban niya. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Pag-aasar ni Kimura. Naiinis naman si Takamura. Merong customer. Sige, wala akong oras para sa usap-usap na ganito. Sige, ibaba ko na, Takamura. Wala kang oras. Napakayabang mo. Sigaw ni Takamura, sabay sipa nito. At si Takamura ay nasa ibaba ng ginagawang gusali. At napansin siya ng isang trabador dito. Totoo ba itong nakikita ko? Pero bakit kaya narito ang isang world champion? Bumalik ka na sa trabaho mo, sabi ng isa. Manahimik ka, sagot nito. At si Aoki naman, ang kinukulit ni Takamura. Ano ba yun ha? Marami akong ginagawa ngayon, wika ni Aoki. Nandito ko ngayon sa Osaka. Pumunta ako dito para kumain ng takoyaki. At maliban na doon, ipapaalala ko lang na isang linggo na rin akong wala dyan. Kaya nakakasigurado ako na lahat kayo na nasa gym ay alalam-alala na sa akin. Hindi ba? Sabi nga ni Takamura. Busy kami para sa laban ni Ippo. At pati na rin sa Rookie King Finals ni Tadaki. Kaya hindi ka naman namin madalas na naiisip itong nakaraan, sagot ni Aoki. Okay na ba ang order ko? Nasaan na ang mga order namin? Sabi ng mga customer. Sandali lang po mga sir, sagot ni Aoki. Busy ako ngayon, ibababa ko na, sigaw ni Aoki. Matapos kong problema sa pagbili ko ng mga pasalubong ko sa kanila. Kung ganon, hindi ko na ibibigay sa kanila to. Kakainin ko na lahat. Sabi ni nga ni Takamura, nagalit na galit. Lola, nasaan na dito yung mga pusit? Oo, tinitinda ko na yung mga yon simula pa lang nung ikasal ako. Pero ngayon, araw na to, mayroong isang lalaki na binili lahat. Totoo Lola, naibenta mo lahat ng yon? Pagkagulat ni Sendo, binili lahat yon ng isang malaking lalaki. Naku, sigurado sasakit mamaya ang tiyan nun. Sa tingin mo ba Lola, nakakatawa yun? Papatayin mo yun Lola, sabi nga ni Sendo. Ibebenta ko kung ano pwede kong ibenta. Sabi ni Lola kay Sendo. Ang tama naman ng taong yun para bilhin lahat yun, sabi ni Sendo. Sabay na, ngisi nito. Tigilan mo nga yung pangisi mo. Bakit hindi ka na lang kaya tumakbo? Alam ko yun. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakarating sa pinakataas, sabi nga ni Sendo. At si Ippo naman. Hello, Makunochi Residence, sabi ni Ippo. Libre ka ba? Hindi ka ba busy? Tanong sa kanya. Si Takamura ba ito? Masayang sagot ni Ippo. Nandito ako ngayon sa Fukuoka. Pumunta ako dito para kumain ng ramen. Pero alam ko na sasabihin mo lang na busy ka. Kaya ibababa mo na ang tawag na to. Nasubukan mo ba ang Hakata ramen? Alam ko, napakasarap ng ramen na yun, sabi ni Ippo. Napaisip naman itong si Takamura. Gusto mo bang makarinig ang story ng The Great Journey? Sabi ni Takamura. Sige, sabihin mo. Marami ka na sigurong napuntahan na iba't ibang mga lugar, sabi ni Ippo. Taawa naman si Takamura. Gusto mo ba talaga ikwento ko sa'yo? Gusto mo talagang marinig ang tungkol sa aking Great Journey? Kung ganon, Ippo, wala na akong magagawa. Saan ba ako magsisimula? Simulan mo sa umpisa, sabi ni Ippo. Well, ang una sa lahat ay, sabi nito, at pinipigilan niyang marinig ni Ippo ang tawa niya. At biglang may nangyayari kay Takamura. Hindi malaman ni Ippo kung ano ang nangyari. Ano yung mabahong amoy na yun? Oo nga, may mabaho, sabi ng mga tao na kumakain. At nakita si Takamura ng isang kusinero at nalaman niya na siya yun dahilan kung bakit mabaho kaya pinapanis niya ito. Dahil tumatay na pala si Takamura. Ano to? Sino maglilinis nito? Sigaw ng lalaki kay Takamura. At si Takamura ay tumatakbo na nakababa pa ang pantalon niya. At sa gym, 3 araw na ang nakalipas simula noong nagkausap kami. Meron ba sa inyong nakausap pa siya nun matapos ng araw na yun? Pag-aalala ni Ippo. Kung naibaba nga niya ang tawag sa hindi malamang dahilan, nakakapag-alala nga, sabi nila Aoki. Simula sa Amori, Nagano, Yamanashi, Nagoya, at sa Osaka. At tapos nun, ang huling balita sa kanya, nung bumagsak siya sa Kyushu. Anong ibig niyong sabihin dun? Na ngayon hindi na natin alam kung buhay pa siya o hindi na. Pagkasabi ni Ippo, wala ka dapat ipag-alala. Doon Ippo, gumagawa lang doon na malaking palabas niya. Kasi masama nga ang loob niya sa atin. At kung paano pa siya natin itrato sa pagkawala niya. Palabas, sabi sa isip ni Ippo.
At naisip ni Tagaki na nagka-travel si Takamura pa south. Ang lalaking yun, parang baliktad talaga. Hindi nyo ito siniseryoso, sigaw ni Ipo. Okay lang Ipo, babalik na rin yun, makikita mo, sagot niya okay. Babalik na siya. Kung titignan natin, ang Kyushu na lugar, ay wala na siyang iba pang lugar na mapupuntan pa. Kaya iikot na siya, pabalik nun, sabi nga ni Kimura. Sana nga tama ka, sagot ni Ipo, na nag-aalala kay Kamura. Kabilang banda, ano problema Iwaw? Wala, akala ko, may nakita akong isang taong kakilala ko, sabi nito. Pero, hindi siya yung tao na basta-basta mapapadpad dito sa ganitong klaseng lugar. Siguro na pagkamalan ko lang nga siya. Kamukha niya lang siguro, dagdag dito. Habang si Takamura ay masaya na kumakain sa isang beach resort na siya lang mag-isa. At dito po nagtatapos ang chapter 578. Maraming salamat.